Nahuli ko ang asawa at best friend ko, magkasama sa kama, habang ako ay nakasuot pa ng wedding gown. Nakatayo lang ako sa gilid ng ballroom, suot ang wedding gown na plinano ko for 5 months. Hand-stitched train, pero kahit gaano ito kaganda, para lang akong mannequin. Maganda nga sa labas, pero walang silbi, ngayon ang araw ng kasal namin ni Wendell. Lahat ng bisita, masaya, ang daming flowers, may wine, may live band, at may cake na mas mahal pa sa isang taong tuition ng pamangkin ko. Pero ako, wala ni katiting na saya, 1 oras na mula nang huli kong makita si Wendell. Kakakasal lang namin, pero ngayon, sa mismong gabi ng reception ng aming kasal, nawawala siya. Napalingon ako sa kabilang dulo ng ballroom, doon ko huling nakita si Criselda, ang best friend ko since college, at bridesmaid ko. Suot pa niya yung pink satin gown na ako mismo ang pumili at nagdisenyo, dumating siyang kakaiba na ang gown, halos lumuwa na ang cleavage niya. Pero sabi niya, classy raw, tawa siya ng tawa kanina kasama ang mga pinsan ni Wendell, kunwari sweet, pero halatang nagpapapansin, na wala rin siya sa crowd pagkatapos ng ilang minuto, hindi ko na alam kung saan siya nagpunta. Nasaan si Wendell? Tanong ko sa wedding coordinator. Ma'am, umakyat daw po sa suite, may tawag daw na urgent. Suite namin, honeymoon suite, hindi ko alam kung bakit pero ang bigat-bigat ng dibdib ko. Baka pagod lang, baka stress, kaso hindi ako nakatiis. Sumakay ako ng elevator, tahimik lang, pero kakaibang kaba ang unti-unting lumalamon sa akin. Lahat ng ingay sa party, naiwan sa ibaba, pagbukas ko ng pinto sa suite. Una kong nakita yung necktie ni Wendell sa sahig. Sunod ang takong, pink satin, napalunok ako, humakbang ako ng dahan-dahan papasok. Bawat hakbang ko, parang may hinihiwang pino sa sikmura ko, pagbukas ko ng bedroom door, doon tumigil ang mundo ko, si Criselda, nakaibabaw kay Wendell, pareho silang halos hubad, nakalaylay pa sa balikat niya yung bridesmaid gown, si Wendell, walang salt maliban sa boxer shorts niya. Hawak niya ang baywang ni Criselda, humahalik sa leeg nito habang nakapikit, wala silang narinig, ni hindi nila alam na nandito ako at pinapanood sila. Shirley, sigaw ni Criselda nang mapansin ako. Tinakpa niya agad ang sarili niya, pero ano pa bang saysay? Si Wendell, tumitig lang sa akin, hindi man lang nagulat, niwala lang dito na nahuli ko sila ng best friend ko sa ganoong akto sa mismong araw ng kasal namin. Let me explain, sabi lang niya, malamig ang boses, natawa ako, hindi dahil nakakatawa ang ginawa nila, kundi dahil sa sakit na nararamdaman ko sa ginawa nila. Shirley, hayaan mo muna kaming magpaliwanag, para saan pa, putol ko sa sinasabi ni Criselda, hindi siya magkanda-ugaga sa pag-aayos ng damit niya. I already saw everything, mali ang iniisip mo. Huwag kang ang OA dyan, mapait akong ngumiti. Ako pa ang OA, tahimik akong tumalikod, nanginginig ang mga kamay ko sa pinaghalong gulat, sakit at galit, ang gaga ko, sa mismong araw ng kasal ko, nahuli ko ang asawa ko at ang best friend ko, magkasama sa kama, sa mismong suite kung saan kami dapat na maghahaniman, habang ako ay nakasuot pa ng wedding gown. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa elevator, parang wala ako sa sarili at lumulutang lang ang katawan ko habang naglalakad. Pero sa loob-loob ko, sumisigaw ako, nilalabanan ko lang dahil kung bibigay ako, panalo sila, at hindi ako pinalaki para magpatalo sa ganitong klaseng kalokohan. Pagdating ko sa hallway, sinalubong ako agad ng isang waiter. Ma'am Shirley, okay lang po kayo? Ngumiti ako, pilit, pakikuha nga ako ng wine, iyong hindi pa iniinom ng iba. Natigilan siya sandali pero tumango rin at umalis. At doon, habang nasa gitna ako ng ballroom, huminga ako ng malalim. Itinaas ko ang ulo ko, at ngumiti. Hindi kailangang malaman ng mga bisita, hindi pa. Sa gilid ng mga mata ko, nakita kong parating na siya. Si Criselda, nakabihis na ulit, maayos na ang buhok. Halatang nagmadaling bumaba. Umupo siya sa table sa dulo, kasama ang pinsan niya na parang walang nangyari. Ang kapal ng mukha. Lumapit ako sa kanila, tahimik lang. Shirley, bungad niya, ilang ulit na lumunok, saan ka galing, kanina pa kita hinahanap.
Ngumiti ako. Galing ako sa impyerno. Natigilan siya. Panipik. Ha? Kung saan kayo galing ni Wendell sa kama? Biglang namutla ang mukha niya. Maging ang pinsan niya ay natigilan. Shirley, hindi mo naiintindihan. Huwag kang mag-imbento ng kasinungalingan. Tama ka. Hindi ko maintindihan kung paano mo nagawang magpakamot sa asawa ko sa mismong araw ng kasal namin. Sa pagkakataong yon, nilakasan ko ang boses ko. Napalingon ang mga tao, may ilang nagbulungan, may iba na tahimik lang. Si Wendell, ang magaling kong asawa, papalapit, halatang kabado at naiinis. Shirley, can we talk? He whispered. Hinawi ko ang kamay niyang hahawak sana sa braso ko. Talk? Do I look like I want to talk, or do I look like I'm about to grab the knife from the cake table and stab both of you? Hindi siya nakasagot, lumapit sa akin si Criselda, hinawakan ang kamay ko. Shirley, huwag kang gumawa ng eskandalo dito, nakakahiya, we didn't mean to. You didn't mean to fuck my husband, in my honeymoon suite, in your bridesmaid dress. Napasinghap ang mga tao sa paligid. Tuluyang tumahimik ang buong ballroom, maging ang kaninang banda na tumutugtog, nawala ng kulay ang mukha ni Criselda. Tumingin ako sa mga tao, lahat sila nanunood, lahat, naghihintay ng susunod kong gagawin. Kinuha ko ang microphone mula sa host at ngumiti ng pagkatamis-tamis. To everyone who came here tonight, thank you for celebrating my wedding. Sadly, the honeymoon ends before it begins. Bulungan ulit. Hindi makatingin sa mga tao si Criselda, habang si Wendell ay matalim ang mga matang nakatingin sa akin. Turns out, my best friend just couldn't wait her turn, inunahan na ako sa kama naming mag-asawa. Ngumiti ulit ako sabay baba ng mic, at pagkatapos ay umalis ako, dala ang nawasak kong puso at kaunting dignidad na natira sa akin, habang naglalakad ako palabas ng hotel. Isang bagay lang ang laman ng isip ko, kailangan kong gumanti. Dahil hindi sapat ang ipahiya lang sila, kailangan nilang malasahan ang parehong sakit at panloloko na ipinaranas nila sa akin. Gusto ko silang durugin, at alam ko kung sino ang taong makakatulong sa akin. Isang linggo akong nagkulong sa kwarto, pero hindi ako umiyak. Hindi rin ako nagwala sa galit, nakatulala lang ako buong araw. Halos sumabog na ang cellphone ko sa mga tawag at texts mula sa pamilya at kaibigan, pero ni isa sa mga iyon ay wala akong sinagot. Araw-araw, nagpapadala si Wendell ng flowers, chocolates, maging mga sulat na puro sorry ang laman. Nakikiusap na harapin ko siya at kausapin, pero hindi ko magawa. Hindi ko kaya, bawat segundo, halos masuka ako ng alaala ng eksenang inabutan ko sa hotel suite. Si Criselda habang suot ang gown na nakalaylay sa balikat niya at nasa ibabaw ng lalaking pinakasalan ko. Kaya nang dumating ang ikapitong araw, lumabas ako, nakaputi ako, slick ang make-up, pulang-pula ang mga labi ko at nakangiti na parang walang nangyari. May bitbit nga lang akong galit na hindi kayang tabunan ng kahit anong concealer. Pagkaupo ko sa loob ng sasakyan, binuksan ko ang aking cellphone. Isang pangalan ang tinaype ko, Lyndon Alegre. Si Lyndon Alegre ang kaaway ni Wendell sa negosyo. Dating friend. Halos magpatayan na sa court dahil sa isang takeover issue. Kung may isang taong mas gustong mapabagsak si Wendell kaysa sa akin, si Lyndon iyon. Dumiretso ako sa S na niya. Ang babaeng assistant niya, halatang nagulat. Kilala ko at ang pamilya ko nang nakararami, lalo na't involved ako kay Wendell. May appointment po ba kayo? Wala. Sabihin mo lang na narito ang asawa ni Wendell Recto. Tumango siya bago may tinawagan sa telepono, ilang minuto lang, pinapasok na ako, pagbukas ng pinto, doon ko siya unang nakita, si Lyndon Alegre, nakaitim na suit, hawak ang isang baso ng whiskey, nakaupo sa likod ng desk na parang hari ng sariling imperyo, tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa, the admiration was evident in his eyes. Hindi ko alam kung magugulat ako na nandito ka. O dahil may ganitong kagandang babae si Wendell at nagawa ka pa niyang lukohin. Ngumiti ako, I'm not here to flirt, I'm not either. What do you want? Huminga ako ng malalim, diretso ang tingin sa mga mata niya. Gusto kong tulungan mo akong pabagsakin si Wendell. Umangat ang isa niyang kilay, gamitin mo ako,
Ikalat mo sa buong industriya na pumanig sa iyo ang asawa niya. Pabagsakin mo siya at tutulungan kita. Ilang minuto siyang natahimik. Tinitigan lang ako sa mga mata. Parang tinatansya niya kung seryoso ba ako o hindi. Then he said with a smirk, "Game, hindi ko alam na walang kasing kapal talaga ang mukha ni Criselda. Akala ko, matapos ng eskandalo, matapos kong ipamukha sa buong mundo ang pagtataksil nila, tatahimik siya. Pero mali ako, isang umaga, nag-uusap at panay-ngiti kami ni Lyndon habang binabasa ang headlines ng mga business blog. Sinigurado rin namin na may makakakilala sa amin sa paligid at may kukuha ng pictures, nang biglang may asungot na lumapit. "Shirley, can we talk?" Si Criselda, nakasuot siya ng sunglasses, naka-all white, at may iced matcha sa isang kamay niya na hindi man lang nabawasan. Mas nagmukha pa siyang biktima kaysa sa akin, ni hindi ko alam kung paano niya kami nahanap. "Anong kailangan mo?" Naghila siya ng upuan at naupo kahit hindi naman siya welcome sa table namin. "Hindi mo naman kailangang gawin ito." Sumulyap siya kay Lyndon at nagtaas ng isang kilay bago tumingin ulit sa akin. "You're just humiliating yourself, Shirley, really, conniving with a man like him, wala ka na bang hiya?" Lyndon leaned back and crossed his arms. "A man like me?" Hindi siya pinansin ni Criselda. "Shirley, come on. Alam mong hindi ko sinadya. And this is not like you. Masyadong childish. Hindi mo sinadya." Tumaas ang boses ko. "Sinadya mong pamatong sa asawa ko habang suot mo pa ang gown na ako ang nagpagawa. Kung hindi sinasadya yon, ano pa?" May mga tao nang napapatingin, pero si Criselda, tuloy pa rin sa pag-feel kang victim niya. "I was drunk, okay? We both were. Wendell was hurt. You were so busy planning the wedding that you forgot him." Hindi ko na siya pinatapos na magsalita, nasampal ko siya. Tumigil ang paligid, maging si Lyndon ay natigilan. "I forgot him," pabulong kong tanong, nagpipigil na muli siyang sampalan. "Alam mo kung sino ang dapat niyang alalahanin sa araw na pinaghirapan kong asikasuhin, yung babaeng pinakasalan niya ako, at hindi ang kabit niya na best friend ko." Napuno ang paligid ng nakabibinging katahimikan, hinawakan ni Lyndon ang braso ko. "Let's go." Huminga ako ng malalim, gusto ko pa sanang ibuhos sa kanya ang matcha niya. Pero tumayo na kami, iniwan namin siya sa gitna ng kafe, hawak ang pisnging sinampal ko, nanginginig sa galit, pero walang tapang na gumanti, at habang palabas kami ni Lyndon, narinig ko siyang tumawa ng mahina. "That was hot," ngumiti ako, "that was hot, then stay tuned for more." Bago tuluyang makasakay sa kotse ni Lyndon, napatigil ako nang makatanggap ng notification sa phone ko. Tinag ako ni Criselda sa post niya. Selfie niya yun sa loob ng kafe habang nakatutok ang camera sa namumula niyang pisngi. "I didn't know you had this kind of attitude, Shirley. I'm so disappointed in you. Sa halip na intindihin mo kami, naging pisikal ka, pero iintindihin pa rin kita because I still treat you as my friend." "Ayaw mo ba ng drama?" tanong ni Lyndon habang binubuksan ang pinto ng sports car niya para sa akin. "Depende, kung ako ang writer, sige, pero kung ako ang pinagtatawanan sa ending, pass." "Good," he smirked, "kasi ang next scene natin, kailangan mo akong halikan." Napalingon ako sa kanya sa sinabi niya, "Excuse me." Sa harap ng press, may paparazzi sa labas ng gallery, nagkalat sila. "Gusto mo bang isipin nilang scripted lang ito?" "Well, technically, scripted nga ito, exactly, so act it better." I rolled my eyes, pero ang totoo, nanginginig ang mga kamay ko habang inaayos ko ang buhok ko. Hindi ako kinakabahan sa camera, sanay ako sa spotlight, pero ibang sitwasyon ito. Kiss Lyndon, akala ko, si Wendell lang ang puproblemahin ko, na ang goal lang ay siyan sila ni Criselda. Pero bakit may ganito? Paglabas namin ng sasakyan, biglang sumigaw ang mga tao. "Mr. Lyndon, Miss Shirley, are you together now? Are you dating for real?" Sunod-sunod ang mga tanong nila. I turned to Lyndon, expecting him to play it cool, casual smile, kamay sa likod, serious face, pero hindi. Bigla niya akong hinila palapit, hinawakan ang mukha ko, at hinalikan ako. Wala man lang babala, ni hindi ako sinenyasan o binulungan,
Hindi ako nakapag-ready, buong akala ko, hindi ko magugustuhan ang halik, pero nagulat ako nang magustuhan ko ito. Malambot na mga labi, matamis na halik, para akong nawala sa sarili, kahit kay Wendell, hindi ako nakaramdam ng ganito. Pagbitiw niya, parang walang nangyari, humarap siya ulit sa camera at ngumiti, naiwan ako sa ere. I whispered, akala ko fake affair lang ito. He leaned close and whispered back, then fake it better. Pero mukhang nagbunga ang panggugulat na ginawa ni Lyndon sa akin, because as soon as it's over, I received a call from Wendell. Of course, hindi ko sinagot, kaya sunod-sunod na text ang natanggap ko mula sa kanya. What the hell, how could you let that man kiss you in front of all the cameras? Are you out of your mind, Shirley? Are you really into him? Answer my calls, natawa ako habang binabasa ang mga text messages ni Wendell. Hindi pa siya tapos at bawat minuto, nagpapadala siya ng bagong mensahe, but I don't care. Magalit siya hanggang sa mag-violet ang kulay niya. Pero ang ikinakunot ng noo ko, si Criselda. Oo, ang makapal ang mukha na si Criselda. Nakatanggap ako ng message mula sa kanya. Nagmamalinis ka masyado. Pero pareho lang pala tayo, mas malala ka pa sa akin, at least, hindi ako kasal. Pero ikaw, Shirley, kasal ka na, pumapatul ka pa sa iba. Papapasukin mo ba siya? Tumingin ako kay Lyndon habang nasa loob kami ng opisina niya. Nakatayo siya sa tapat ng glass wall, seryoso ang mga mata habang nakatingin sa parking lot. Wala pa siyang 5 minutes sa lobby, sumigaw na siya ng, "Where's my wife?" Mukhang nasisiraan na, sabi nito sabay tungga ng whiskey. Wala siyang karapatang tawagin akong asawa. Exactly, nakangiti niya akong tiningnan. Good G. Roll. Natigilan kami sa pag-uusap nang mag-ring ang telephone ni Lyndon. Sir, ayaw pa rin pong umalis ni Mr. Recto. Gumagawa siya ng eksena. Nakakaistorbo na rin po siya ng ibang empleyado. Tumayo na ako sa narinig. Panipi, let me talk to him. Yumarko ang mga kilay ni Lyndon. Sigurado ka. Gusto kong personal niyang marinig ang mga sasabihin ko. He let out a deep sigh and nodded his head. Lumabas ako ng opisina ni Lyndon. Sa hallway pa lang, naririnig ko na ang boses ni Ralph. Shirley, talaga bang kailangan ko pang umabot sa ganito bago mo ako kausapin? Nakatayo siya sa gitna ng lobby, mukhang ilang araw ng puyat. Pero siguradong hindi dahil sa kundi dahil sa ego niyang nasaktan. Anong gusto mong pag-usapan natin? Malamig kong tanong. Mariin siyang lumunok. Tila hinahanda ang sarili na magsalita. You know I have no feelings for Criselda. You misunderstood everything. Natawa ako sa narinig. Nakita kong nasa ibabaw na kayo ng kama ng best friend ko, pero I misunderstood everything. Wow, really? Shirley, come on. I know you're just using that man to hurt me. Exactly, natigilan siya. So, inaamin mo. Of course, gusto kitang saktan. At ang sarap pala, lalo na ngayon na nakikita kong nababaliw ka na sa galit dahil sa ginagawa namin. Sumeryoso ang mukha niya, sumilip ang inis sa mga mata. Stop playing Shirley. Lumapit siya sa akin. Hinawakan ako sa braso ko. Mahigpit. Itigil mo na ito. Lumayo ka na sa lalaking. Ngayon din. Hindi ako nagpumiglas. Taas ang noo kong sinalubong ang mga tingin niya. Subukan mong hawakan ako ulit, Wendell. And I swear, lalabas ka rito na may pasa sa mukha. Biglang dumating si Lyndon. Hindi siya lumapit pero nakangiti niyang pinanood ang eksena namin. Tapos ka na bang mang-istorbo, Mr. Recto? Galit na tumingin si Wendell kay Lyndon. Panipi. Stop using my wife to mess with me. You can't replace me, Lyndon. Natawa ako sa narinig. No, Wendell, I didn't replace you. Hindi kayo magkapantay ni Lyndon. I leveled up. Hindi pa man kami tapos sa isyu ng pagsugod ni Wendell sa office ni Lyndon, biglang trending na naman ang pangalan ko. This time, sa isang vlog. Ang title, Bridesmaid ako, pero minahal ko rin siya, confession ni Shirley. Isang video na may 100,000 views in 3 hours ang nag-viral sa internet. Ang thumbnail,
Si Shirley, umiyak. Nakaputi ito, nakahawak ng mic. May pa-soft background music pa. Puro tagpi-tagping video clips at screenshots naming tatlo. Ako, si Wendell, at siya. Hindi ko po intensyong agawin ang asawa ng kaibigan ko. Pero minsan, ang puso, hindi mo mapipigilan. Napahampas ako sa ibabaw ng mesa. Biktima na naman siya. Idinaan na naman sa iyak. Wala pang ilang minuto, tumawag na si Lyndon. Did you see the video? Oo, at ang galing niyang umakting. Papasa siyang artista sa halip na kabit. Wanna make this more controversy? We could answer her. Sandali akong natigilan sa sinabi ni Lyndon. Hindi na ako sumagot. Kinuha ko agad ang cellphone ko. Nag-type ako ng caption sa account ko habang nanginginig pa ang mga kamay. Photo namin ni Lyndon sa gala, hawak niya ang baywang ko, suot ko ang red slit dress, may wine sa isa kong kamay. Pinost ko yun kasama ang simpleng caption, "If you hadn't thrown yourself at my husband on our wedding day, I wouldn't have met this wonderful man. Go ahead, play the victim. You and my husband deserve each other." Isang pa-victim na ng agaw ng asawa ng best friend niya, at isang cheater na talunan. Wala pang isang oras, mabilis na nakahakot ng reactions ang post ko. Almost 1 million likes, 800,000 comments, at 20,000 shares. Deserve ni Shirley ang maging reyna. Chris Elda, you're not the victim here. You're the virus. No tears needed. Just a simple picture with the truth. Queen. Kung sino pa ang kabit, iyon pa ang matapang na magpa-interview. Nasupalpal ka tuloy. You two look good together. Mas bagay kayo ni Lyndon. Ilan lamang iyon sa mga comment na nabasa ko. Nag-e-enjoy pa nga ako sa pagbabasa, pero tumawag si Lyndon. Nakangiti kung sinagot ang tawag. Nakita mo ang post ko. Nice move. I giggled. Thanks. Ready for part 2. Sandali akong natigilan sa tanong niya. Anong part 2? Panipi. We're attending a party. Wendell and Chris Elda are going to be there. Lately, I've been loving wearing red clothes. Especially if I'm going out on a party. Pulang dress din ang suot ko ngayon habang palabas ng kotse ni Lyndon sa harap ng grand ballroom ng hotel. Pagpasok namin, lahat ng camera, nakatutok sa amin. Lahat ng mata, sumusunod sa bawat galaw namin. Smile, bulong ni Lyndon habang hawak ang kamay ko. Nasa flower wall kami ngayon at napapaligiran ng mga camera. Let's make them wish they never messed with you. Oh, sure, I replied. Wala pa man, pero ramdam ko na agad ang tensyon sa hangin. Wala pang nagaganap na eksena, pero ang mga tao ay parang handa na. Sa dulo ng ballroom, nandoon sila. Sina Wendell at Chris Elda, magkatabi. Halata sa mukha ni Wendell ang galit. Habang si Chris Elda, ayon, naka-white lace dress na animoy pure at virgin. Kasuka, lumapit kami ni Lyndon sa harap nila mismo. Kahit papaano, wala na sa amin ang atensyon ng media. Pinagkukumpulan nila ang isang couple sa may kabilang parte ng ballroom. Tahimik tuloy ang paligid para sa aming apat. Panipi. Shirley, simulan ni Wendell. Tumayo siya at huminga ng malalim. Let's talk. Akmang lalapitan niya ako at hahawakan sa braso, pero umiwas ako. Paimpol kong pinulupot ang mga kamay ko sa braso ni Lyndon. Here, in front of everyone, makahulugan akong ngumiti. Or sa kwarto ulit, like last time. Katulad noong sa inyo ni Chris Elda. Napatigil si Chris Elda, sumama ang timpla ng mukha niya. Hindi mo na kailangang banggitin ang tapos na. Chris Elda, stop, putol ko sa sinasabi niya. Baka umiyak ka na naman. Parang napahiya siya sa sinabi ko. Nag-flash ang mga kamera sa paligid namin. Siguradong nakunan nila ang reaksyon niya. Napansin kong nahati ang atensyon ng media. Iyong iba, nakafocus sa amin. Pero mayroon ding ayaw pauli sa pagkuha ng picture sa magkasintahang sina Lyra at Alex. Napangiti ako nang makitang hinalikan ng lalaki si Lyra sa harap ng maraming tao. Nakakahiya ka talaga, laging gulo ang hanap mo, umiling-iling pa si Chris Elda habang binubulong iyon.
She's painting me as the culprit again. Lyndon smirked. You two are standing here like you've been wrong. Lumapit sa amin si Wendell. Madilim ang mukha nito. What do you even want from my wife, Lyndon? Aside from using her to bring me down, ano pa ang kailangan mo sa asawa ko? Lyndon stepped closer. Sinalubong ang mga titig ni Wendell pero may mapaglarong ngiti sa mga labi. The same thing you lost. Her loyalty, support and love. Napatingin ako kay Lyndon sa sinabi niya. Wait, is that part of his script? Narinig kong tumawa si Chris Elda. She's using you. Mataman ko siyang tinitigan. Diretso sa mga mata. Maybe I am. Pero at least, hindi siya kasal. Hindi siya galing sa agaw. At higit sa lahat, hindi ko siya ginapang sa mismong araw ng kasal niya. Napasinghap ang mga taong nakarinig. Natahimik naman si Chris Elda, ilang beses siyang lumunok at parang hindi makatingin sa ibang tao sa paligid. Pero tila nananodye pa ang ibang cameraman at itinutok mismo sa mukha niya ang camera nila. Hinarap ako ni Wendell. Let me remind you, Shirley, you're still married to me. Either sumama ka sa akin ngayon, o magkakaproblema tayo rito. Sumama ang tingin ko kay Wendell. Ang kapal ng mukha. Now, I'm his wife. Pero noong araw ng kasal namin, hindi niya ako merespeto bilang asawa niya. Kinuha ni Lyndon ang isang papeles mula sa loob ng coat niya at ibinigay iyon sa akin. That's why I'm here. Isinampol ko sa mukha ni Wendell ang papeles matapos iyong buksan. Divorce papers. Either pirmahan mo o magsasampa ako ng reklamo sa inyo ng kabit mo. Bigla siyang natigilan. Nawala ng kulay ang mukha niya. Matamis akong ngumiti. Yes, Wendell, nakikipaghiwalay ako. At babawiin ko ang lahat ng naitulong ng pamilya ko sa negosyo mo hanggang sa kahuli-hulihang sentimo. Natatawang pumalakpak si Lyndon. Malapad ang ngiting makikita sa mga labi nito. Inilapit niya ang mukha sa akin. Congratulations, you just won. Ngumiti ako. Hindi pa kami tapos. Kinabukasan, pangalan namin ang nasa headline ng mga balita. Pimalalim na buntong hininga ang pinakawalan ko habang hawak ang tasa ng kape at nakatayo sa balcony ng penthouse ni Lyndon. Ewan ko ba, hindi ako natutuwa. Hindi ako masaya. Lumapit sa akin si Lyndon. That's not the look I was expecting to see. What's the problem? Nilingan ko siya. Nagbuga ako ng hangin. Nanghihinayang lang ako. Tahimik at payapa sana ang buhay ko, pero dahil kina Wendell at Chris Elda na mga taong mahalaga sa akin, nasira ang buhay ko. At pinagpipiestahan ng lahat ang mga baho namin. Maging siya ay bumuntong hininga. Hindi mo na mababago ang mga nangyari, Shirley. When life fucks you, you either moan or fucks it back. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ko nang tingnan ko siya. He laughed. Anong plano mo ngayon? I bit my lower lip and heaved a sigh. Tatapusin ko na lahat. That night, nagset ako ng press conference. Hindi para magpaliwanag o mas palalin ang sitwasyon, kundi para magsara ng pinto ng isang pahina ng buhay ko. Minsan na akong nasira. At tama si Lyndon, nangyari na ang mga nangyari. Hindi ko na mababago ang mga iyon. But I won't let it control my life. Hindi ko hahayaan na magdusa ako dahil sa kasalanang ginawa nila sa akin. Humarap ako sa camera. Nakaitim ako, simple lang ang makeup pero pilit akong naging matapang sa harap ng lahat. Hindi ko kailanman pinangarap na may kasal sa lalaking hindi ako kayang panindigan. Hindi ko rin pinangarap maging kaibigan ang babaeng ta-traderan lang ako. Higit sa lahat, hindi ko ginustong malaman ng buong bansa ang kahinaan ko. Pero ngayon, tapos na. I'm closing this chapter of my life. Ongoing na ang divorce namin ni Wendell, at hindi na rin kami magkaibigan ni Chris Elda. Gusto kong iwan ang lahat sa nakaraan. Gusto kong harapin ang bukas ng may ngiti sa mga labi. I will take what happened to me as a lesson and carry it with me for the rest of my life. Kaya sana kapag nakita niyo ako sa daan, maalala niyo ang babaeng lumaban para sa karapatan niya, at hindi lang ang babaeng niloko at pinagpalit ng asawa niya sa kanyang kaibigan.
Ilang buwan ang lumipas mula ng araw na iyon, bumalik sa dati ang lahat, hindi pala lahat. Dahil may mga taong siningil ng karma. Si Wendell, nalog ang negosyo niya. Dahil wala ng suporta mula sa pamilya namin, isa-isang umatras at nagsialisan ang mga investors at board members niya. Si Chris Elda naman, cancelled na. Ang mga brand deal na nakuha niya noon sa pagpapaawa sa issue namin, wala na. Ang trabaho niya kung saan maganda at bait-baitan ang reputasyon niya, sinisante na siya. Ako, may sarili ng kumpanya, CEO ng isang makeup and clothing line. Si Lyndon, heto, araw-araw, may dalang flowers para sa akin. Hatid sundo ako sa trabaho. At higit sa lahat, naghihintay ng matamis kung oo. Panipik. Do you regret it? Tanong niya minsang nasa restaurant kami at nakaharap sa beach at sunset. Tumingin ako sa kanya. Ang ano, na ako ang kasama mo sa halip na si Wendell. Do you sometimes wish na sana, hindi na lang nangyari ang panloloko niya para siya pa rin ang kasama mo? Natawa ako. Dati, lagi kong iniisip na napakamalas ko. Of all the women in the world, bakit ako pa ang niloko sa araw ng kasal ko? But now, I realize I was lucky. Na blessing in disguise pala ang nangyari kasi nakilala kita. You're the most caring and genuine man I've ever met. I'm so lucky to have you. Ngumiti siya sa mga sinabi ko. So, sinasagot mo na ako. Napairap ako sa narinig. Panipik, inuutakan mo ako, ha? Nagtanong ka lang yata para mas mapabilis ang pagsagot ko sa iyo. Natawa siya bago ako hinalikan sa balikat ko. Kahit tumagal pa, you're worth waiting for, Shirley. I love you. Isinandal ko ang ulo ko sa balikat niya. Thank you, Lyndon. I love you, too, love.